Magsisimula po muna ako is sa login form. So, sa login form po is nandito po yung command parameters, tas add, tapos EML, MySQL, LBD type, bar chart, value, username, text. So, ganun din po sa password. Ang EML and pass is command po siya para matawag ang email and password. Then, yung if username text is ganun pa rin, enter your username, and yung password text is enter your password. So, ang ginamit po namin ditong code is yung ginamit lang din namin sa mini library. Ang pagkakaiba lang po is dinagdagan lang namin ng command parameters para matawag siya sa pagla-login. Then, next is yung message box show is kung tama po ba or mali. Kasi pag mali yung password ini-email mo is maglalagay ng this user password doesn't exist, laging error. Then, sa ang module po namin is dalawa. May module 1 is, dito naman po is nandito yung server location, users, ID root database, may users. Nakakonect po siya sa may SQL database na gamit ang mga SQL connection. Tapos, nakaka-figure out ito na ma-connectan sa local ng service, local host, gamit ang root bilang user and username. Tapos, sa STR connection is strcon para magamit ang connection ng iba't ibang bahagi ng code. Tapos, ang sunod naman po isang public result as string. Ang result is nandito po yung masasabi kung tama ba yung ginawa ng mga operation. Example po yung delete and update. Nandito po kasi sa module 1 is yung delete and update namin. Tapos sunod po is yung public CMD as a new SQL command para sa mga mag-execute sa mga SQL command namin. Then next is public as new MySQL data adapter para kunin yung mga data sa mga database. Tapos sunod is yung public DT as new data table para naman po sa mga store ng mga data para makuha mula sa database ulit. Sa kabuuan po ng sa code dito sa module 1 is yung code na ito ay mga kumokonekta lamang sa mga manage na data ng isang may SQL database. Tapos, may tatlong pangunahing function po ito. Yung reload para po sa retrieve o pagpapakita ng data, tapos delete para sa pagtanggal ng mga data. Tapos last is yung pag-update po, yung sa mga database. Tapos sa simula, may mga STR connection na function na ginagamit para gumawa ng connection sa database. Tapos ang pagkatapos ay may global na variant strcon na laging kumakabit sa database para magamit ang iba't ibang operation. Kapag nagre-review ng mga data, isasara nito ang connection kapag tapos na ang ganun din kapag nagdi-delete o nag-update. Tapos kung sakaling may mga mali sa mga connection o SQL query is magkakaroon ng error message na lalabas para malaman mo kung ano ang problema. At ang mga message ay nagbibigay sa atin para malaman natin kung successful ba o mali yung ginawa natin. The next naman po is sa pangalawang module namin, yung may connection.bb. Dito naman po is makikita nyo yung get connection property. Ito ay isang read-only property na nagbibigay access sa mga connection object. Ginagamit ito para kumuha ng mga connection na hindi pwedeng baguhin mula sa labas ng class. Then, sunod naman po is yung open connection method. Ang method na ito ay nagbibigay ng pagbubukas sa connection kung ito ay nakasara ba at naka-check. Kung close ay connection state bago ito i-open. Then, close connection method naman po is ito naman ay nagsasara ng connection kung ito ay nagbubukas o open. Iniiwasan ito ang pagsasara ng mga connection kung hindi ito bukas. Kaya nakakatulong ito para maiwasan ng mga error o program. In short naman po is
ginagawa yung code na ito para mas mapadali at ligtas ang paggamit ng mga connection sa database na mapapagitan ng pag-check. Tapos mula sa estado ng mga connection bago ito buksan o isara. Naiiwasan ng mga hindi inaasahang error at pinapadali ang manage ng data connection. Dito naman po sa product VB is gumamit po ulit siya ng mga command parameter parang katulad din sa login. Dito naman po is nandito yung product ID, product name, category ID, price, tapos stock quality, tapos description, tapos created at para matawag po yung mga bawat text. So, nandito din po yung if command execute is product added successfully. Nagsa-success, tapos makikita naman po is failed to add the product error. Then naman sunod is yung cell content click. Ang ginamit lang po namin dito is yung katulad sa mini library. Ginaya lang din po namin yung format. So, gumamit lang din kami ng data grid list, current row, ng product ID, product name, ng category ID, price, stock, quality, tas description, tapos created at. So, sumunod naman po is yung product load. Nandito naman po is select from product, data grid list. So, nandito naman ulit kami sa delete. May reload, may delete, tas may update din po kami. Like tulad din po sa mini library. Na kapag nag-reload ka, kunyari, naglagay ka, kunyari nagbura na lang po. Pag nagbura ka is mabubura din siya pag ni-reload mo. So makikita mo wala na yung binura mo doon. Sa registration form naman po is nandito yung may first name, last name, email, password, tapos position, then yung password po correct. Then nandito naman po is ang first name is hindi na po siya pwedeng maulit-ulit. Parehas din po sa mga email. Kasi pag umulit is magkakaroon ng error duplicate. So, hindi tatanggapin ng registration namin. So, gumamit din po ulit kami ng command parameters para matawag din po ulit yung mga nilalagay namin sa text box. So, pag naging okay naman po at walang duplicate yung paglalagay mo ng information mo, kung ikaw ba ay, kung ano po bang position mo, kung admin o cashier ka po ba is, kung tama is, mapupunta ka na po agad sa dashboard. So, nirun ko na po siya, mag-re-register po muna tayo. So, re-register muna tayo. Yan. Re-register ko po is SASPA. First name is Tanya. So, my email is tanya@gmail.com. Yes. Ang position is, like, kunyari, is cashier. Then, ang password is 1234. Then, confirm password 1234. So, re-register na po natin siya. Okay, is registration complete successfully. So, okay na po. Babalik na tayo sa login. Yan. Ilalagin naman po natin yung ginawa nating email. Like, tanya@gmail.com. Then, ang password is 1234. So, login. So, nakapasok na po siya sa dashboard sa form 2 namin. Ang menu, nandito naman po sa menu yung aming mga product. So, click. Nandito na po ang aming product. So, ayan, meron siyang 99 na product. So, mag-ano ako ng 1. Kasi may category po kami ng 1. Then, i-reload ko lang. So, 1 lang yung mga nakikita ko. Ayan, 1. Lalabas po yung 1. Then, sunod naman po is yung 3. Ayan, subukan natin i-reload.
Then, like, kunyari, ito. Yan. Spam is, nandito may date and ano din po kami. Then, i-delete ko yung spam. Okay, di-delete ko po siya. So, update ko po. So, yung number 13, tingnan natin kung wala na po yung number 13. Wala na po yung number 13, nabura na po siya. Then, magbubura ulit tayo ng number 83. So, buburahin din po natin siya. Delete. Yes, update. Yan. Number 83 is yung 83 wala na. 82, 84 na po sunod. Yes. Ang ginamit lang po namin po dito is yung tulad lang din po sa mini library na may add, may delete, may update, and ano. Then, subukan naman natin ang binura natin is 13. Lagyan natin ng RC. Category niya is sige, 3. Price stock is 10. Description is 1.75. Yan. Then, add po natin siya. Product added successfully. So, reload po natin siya. Meron na po siyang RC. Nandito na po yung RC. And, na-created po siya noong 9/27/2024. Kasi based po dito, nandito kung kailan po namin siya na-create. Yan. Ayun lang po. And I thank you. So, dito naman po is yung pinapasok namin na registry, dito mapupunta. Like, yung ginawa ko pong registry is Tanya, sa SPA cashier, Tanya, Inopasos 1, 2, 3. So, nakakuha po kami ng information din kung anong pinapasok nila, nakikita din po namin. So, ito lang po yung sa employee. Ganitong product. So, may SQL na po namin. Ito na po yung mga product namin. So, sa may category is may 5 po kaming category.